Hi guys, this is Shiralyn Villagracia Balosa from SBIT4J. For today's video, I'm gonna show you how to perform remote access using Packet Tracer. So first, syempre, open natin yung ating Cisco Packet Tracer. Then once na nandun na tayo, click natin yung sa network devices and go to router. So maglalagay tayo ng router, yung piliin natin yung 2901. Then maglagay tayo ng isang switches, yung 2960. And go to mga end devices. Pwede nyo i-choose yung PC or laptop. But for this video, piliin natin yung laptop. Yan. Tapos, fix natin. Oops. So, fix natin. I-align ko lang muna siya. Yan. Then, punta tayo dun sa my connection and piliin natin yung straight through cable. Then, laptop to switches. But, piliin natin, pagka-click natin ng laptop, piliin natin yung fast ethernet 0. Then, connect na natin siya sa switches. Then, choose yung fast ethernet 0/1. Yan. Then, isa pa ulit na straight through cable, papunta naman sa switches to router. Then, sa switches, piliin natin yung Gigabyte Ethernet 0/1 papunta sa router. Yung Gigabyte Ethernet 0/0 naman. Yan. And then, maglalagay tayo ng IP address. Unahin natin yung IP address ng switches. So, for the IP address, ilagay natin yung 192.168.1.1. Sa router naman, ilagay natin yung 192.168.1.1. Okay? Then, pagdating naman sa may laptop, mag-set din tayo ng IP address doon. 192.168.1.5. Okay? And, align natin sila para hindi tayo maguluhan. Okay? Again, yung IP address ng router is 192.168.1.1, and pagdating naman sa switches, 192.168.1.0, and sa laptop naman natin is yung 192.168.1.5. Okay? And, ayun, punta na tayo dito sa may laptop, click natin, then go to desktop, and sa may IP configuration. Okay? Yan. Stay lang natin etong sa may IP na static. Then, put natin yung IP address ng laptop or kung ano mang ginamit nyo na PC. 192.168.1.5. Then, sa subnet mask, yan, stay lang natin siya na ganyan. And yung sa may default gateway, buray natin to. So, yan. Input natin tong 192.168.1.1. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, ayun yung IP address ng router natin. Then, click X. And click naman natin yung router. Yan. May lalabas na ganyan. And, punta tayo dito sa may CLI or yung command line interface. So, first, input natin yung N and then enter. Mag-enable tayo. Input natin yung ENA as enable. Yan. Then, config terminal. Okay. And,
mag-ano tayo ng interface. Interface gigabyte. And yung ano yung Ethernet natin kanina is yung 0-0. Okay? Then yung IP address naman. IP add 192.168.1.1. Then space, input natin yung subnet mask natin na 255.255.255.0, okay? And click enter. Then ilagay natin yung no shutdown. Yan. Click enter. Okay? Then after that, X ulit. Yan. Pindutin naman natin etong, kung may makikita kayong parang may fast forward na icon dyan. Ayan, fast forward natin yung time. Then makikita nyo yung mga arrow na puro green na siya. Then click natin ulit yung desktop yung laptop natin or kung ano yung pinili nyo, kung computer ba. Then nasa desktop tayo, punta tayo, mag-CCMD tayo or yung command prompt. Okay? Then input natin yung ping and yung IP address 192.168.1.1. Okay, ayan, may lumabas na ganyan. Then, ilagay naman natin yung telnet and IP address ulit. 192.168.1.1. Okay? And may lalabas dyan na connection closed. Ganon. Ayan. Connection to 19.168.1.1 closed by foreign host. Ayan. Because di pa siya nako-configure dun sa yung telnet natin, hindi pa nako-configure dun sa router natin. So, punta tayo sa router natin. Click muna natin tong X. And punta tayo sa router. Click router. And ayan, punta tayo dun sa may command line interface. Ayan, pag nandun na tayo sa may command line interface, yan, Control Z muna tayo. Ito, nag-Control Z tayo dito. And then, click enter, then input na natin yung enable or yung ENA. Then, click enter, then mag-configure na tayo. Configure T. Ayan. And then, type line VTY. Ayan. Ito, pwede kayo dito mamili kung ilan yung user nyo. But, for this video, ilagay lang natin yung 4. Okay? Yung user na pwede nating i-input is hanggang 0 to 15 lang siya. Ayan. Then, login natin. Login. Local. Yung password and username natin, magsisave lang siya as local. Okay, ayan. Then, input natin yung user. Yung user natin is Cisco na lang. And password, Cisco. Okay? Ayan. Ayan siya. Then, click natin yung enter and exit na tayo. Yan. Punta naman tayo sa may laptop natin. Mag-CMD tayo ulit. Yan. Enter. And lagay natin telnet. And then yung IP 192.168.1.1. Okay? Ayan. Hihingiin niya yung username natin. Ano ba yung username natin kanina? Yung Cisco. Then, yung password naman natin is Cisco din kanina. Yan. Magi-invalid siya. Kasi, ulitin natin. Cisco. Ayan. Hindi siya papasok. Okay? Kasi,
hindi pa nakaset yung password natin dun sa router. So, kailangan natin siyang enable. So, anong gagawin natin? Punta tayo dun. Tignan nyo ah. Okay, no password set yung nakalagay. Kasi hindi pa naka-enable dun sa may router natin. So, exit muna tayo dito sa may laptop. Punta tayo sa may router and dun sa may CLI ulit. Control C tayo ulit. Click natin dyan. Control C tayo ulit. Enter. Tapos config T. Tapos, lagay natin enable password. Yung password nating bago is Cisco 1. Okay, Cisco 1. Then, click enter. Exit. Go to laptop. Go to laptop, CMD, and enable. Then, mangingi na siya ng password. So, ilagay natin yung password nating bago, Cisco 1. Then, ayan, mag-config na tayo. And that's it. Thank you. Tapos na ang ating pag-perform ng remote access gamit ang Cisco.